Bakit nila pinakialaman? Saan ang pera namin? Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakitang project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, AKAP, ayuda. Ang Maharlika Fund, ang target nila 250 billion. President Ferdinand Marcos Jr. signed the Republic Act number 11954 establishing the MIF or Maharlika Investment Fund at the Kalayaan Hall in Malacanang Palace on July 18, 2023. Step towards our country's meaningful economic transformation. We now have an available fund that will provide us the seed money for investments and to attract other foreign investments. Ang Maharlika Fund, ang target nila 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro na ito, hindi na magka-loan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng Ang SESS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yung retirement nila pagtayan. The example, yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ito yung desisyon ng Korte Suprema na ipahinto yung pag-transfer ng panang PhilHealth sa National Treasury. Supreme Court itinagda ang oral arguments sa PhilHealth case sa February 4, 2025. Ayon sa mga petisyon sa mga nasabing kaso, labag sa saligang batas ang bahagi ng General Appropriations Act at DOF Circular na pinapayagan ibalik sa National Treasury ang sobrang reserve funds ng isang government-owned and controlled corporation o GOCC gaya ng PhilHealth para sa punduhan ng program appropriations. The example, yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghinap. Foreign borrowing. Wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul-jagul? Tignan mo. Bakit ang may jagul? Hindi na ito. Hindi na kailangan i-jagul. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? You spend it. Ayuda. Hindi ka may jagul mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges?
will you initiate the filing of charges or will you make a move to stop the government from taking? Meron, it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth. All Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Nag-post ang Presidential Communication Office mula sa Office of the President. The government is balancing short-term needs with long-term development goals by strategically allocating funds from PhilHealth, GSIS, and SSS to key infrastructure and human capital projects for sustainable national growth. PhilHealth, GSIS, SSS funds used for infra long-term projects, NEDA. Wala nga project nakikita yung mga tao. Kung maintenance nga, wala project pa kaya? Punta sa ayuda. Membro po ako ng PhilHealth, membro din ako ng SSS, pera po namin yan. Yung pera namin, invest yan. Pag kumita din kami. Hindi dapat napupunta sa infrastructure. All Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos, wala, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na deposito sa kung saan ang bangko. Dalandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Alam mo, hindi ko na ano kasi... Ngayon yung sinasabing disbarment daw kay Labay kay Vice President at Kaya nang hindi impeach nila. Total, malayo pa man yung 2028. Di ba, pasyal sa mga security, kaya ni Inday.